Tunghayan natin mga kababayan ang pamimigay ng ayuda, financial assistance at mga makabagong traktora ng ating Pangulo Bongbong Marcos sa San Jose, Batangas. Turnover ng machineries at iba pang support services sa ating farmers and fishers walks, beneficiaries sa lalawigan ng Batangas, Laguna at Quezon. Napangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Mula sa BIFAR, mamamahagi po tayo ng tulong para sa ating mga beneficiaryo, 15 units ng motorized fiber boats na may kabuuang halagang 975,000 pesos na tatanggapin ng mga mangingisda ng probinsya ng Quezon sa ilalim ng Pagbabago Program. Makakatanggap din ang probinsya ng Quezon at Batangas ng tig-isang 62-footer motorized bangka na may kabuuang halagang 20 million pesos at tig-5 fish cages para sa 400 beneficiaries na may kabuuang halagang 10 million pesos sa ilalim ng Aquaculture Program. Mamamahagi din ang before ng fishing gear sa 25 beneficiaries ng Batangas na nagkakahalaga ng 390,000 pesos. Makakatanggap din ng one set of post-harvest technology package for smoking and bottling of fish para sa 25 beneficiary ng Batangas na may kabuuang halaga na 586,000 pesos sa ilalim ng post-harvest program. At ang panghuli, makakatanggap naman ng 1 million pesos worth of award ang bayan ng Tagkawayan, Quezon sa ilalim ng Malinis at Masaganang Karagatan Project. Mula naman sa Department of Agriculture, mamamahagi ng isang unit ng hauling truck na may halagang 2,445,000 pesos sa Butangiad Farmers Association sa ilalim ng Corn Program. Mamamahagi din ng 2 units ng combine harvester na may kabuuang halaga na 4 million pesos para sa masaganang magsasaka ng 1st and 2nd Barangay Talahiban at Bavalor Farmers Association ng San Juan. Habang ang Batangas at Laguna ay makakatanggap naman ng tig-isang 4-wheel drive tractor na may kabuuang halaga na 3,400,000 pesos sa ilalim ng RISE program. Mamamahagi
Mamamahagi din ang DA sa Batangas, Laguna at Quezon ng corn seeds na may halagang 33,565,200 pesos para sa 2,656 corn farmers sa ilalim ng corn program. Assorted vegetable seeds naman na may halagang 1,704,328 pesos sa ilalim ng High Value Crops Development Program. Okay. 4 units of rice thresher at 62 units of seeds applicator na may kabuuang halaga na mahigit 3,700,000 pesos sa ilalim ng rice program. Mula naman sa Belfida, mamamahagi ng 1 Unit Processing and Weaving Center na may kabuuang halaga na 2 milyong piso. Mula naman sa Agricultural Credit Policy Council, mamahahagi sa Yakap at Halik Multipurpose Cooperative ng 10 milyon credit assistance to small farmers and fish folk sa ilalim ng Agri-Negosyo Loan Program. At mamamahagi din ng 50 million pesos sa Cooperative Bank of Quezon para sa credit assistance to small farmers and fish folk sa ilalim ng Agri-Negosyo and Capital Access for Young Agripreneurs Program. Mamamahagi din ng 4,420 sacks of organic fertilizer na may halagang 1,657,500 pesos sa ilalim ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Mula sa Philippine Coconut Authority, mamamahagi ng mahigit 143,000 pieces of coconut seedlings na may halagang 12,215,775 pesos para sa mga coconut farmers ng probinsya ng Batangas, Laguna at Quezon. Mamamahagi din ng PCA
ng 57,464 pieces of coconut seed nuts na may halagang 8,044,900 pesos para sa 341 coconut farmers ng Batangas. Ang Department of Labor and Employment naman ay mamamahagi na 6 na beneficiaries sa Batangas ng business kits na may halagang 179,664 pesos at mamamahagi din ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tinatawag nating TUPAD program na mayroong kabuuang halagang 28,958,800 pesos para sa 5,569 beneficiaries. Ang TESDA naman ay mamamahagi sa Batangas ng 762 starter toolkits para sa 762 beneficiaries sa ilalim ng Special Training for Employment Program na nagkakahalaga ng 5,052,588 pesos. Makakatanggap din ang 265 beneficiaries ng Batangas na kabuuang halagang 478,240 pesos sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program, Special Training and Employment Program, and Coconut Farmers Scholarship Program. At mamamahagi din ng Certificate of Scholarship sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program at Special Training and Employment Program para sa 3,382 beneficiaries na may kabuuang halagang 65,403,347.
Mula naman sa Department of Trade and Industry, ay mamamahagi sa 4 na beneficiaries ng Batangas ng Sari Sari Store Business Kits na may kakabuang halaga na 40,000 pesos. At ang panghuli, ang DSWD ay mamamahagi sa 10,000 farmers and fisherfolk ng Batangas ng 10,000 pesos bawat isa sa ilalim ng Ayuda sa Kapos ang Kita program na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Mamamahagi din ng cash assistance na may kabuuang halaga ng 4,235,400 pesos para sa 2,353 beneficiaries ng piling Child Development Centers ng Batangas under the Supplementary Feeding Program. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa ating mga farmers and fisherfolk beneficiaries. Atin pong iniinyayahan ang ating mahal na Pangulo at ang kanyang mga kasama na dumako na po sa ating program venue. Maraming salamat po. Bayang Magiting, sama-sama nating salubungin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na Maaari na po tayong magsiupo. Narito po ako ngayon kasama ang mga ibang opisyal ng pamahalaan upang ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong sipag at pagpupunyagi
Kami po ay mag-aabot ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng El Nino. Base sa aming huling datos, nagkakahalaga ng 408 milyong piso ang nawala sa sektor ng agrikultura dito sa inyong rehiyon, sanhi ng matinding tagtuyot. Kung kaya't mamamahagi po ang aking tanggapan ng tig 10,000 piso para sa mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya mula sa Batangas, sa Laguna at sa Quezon. Sa kabuuan, mahigit 70 milyong piso ang ipapamahagi natin para sa mga benepisyaryo mula sa 3 probinsyang ito. Hangad ko na makatulong ito ng malaki sa kanilang pagbabangon. Panimula pa lang po ito. Sa pangunguna ng DA, mamamahagi tayo ng mga punla at pataba ng pananim tulad ng mais, palay, niyog, abaka, kalamansi at iba't ibang mga klaseng gulay. Bibigay din po tayo ng ilang unit ng traktora, hauling truck, combine harvester, rice thresher, grain collector bagger, corn husker, sheller, hammer mill, forage chopper, kasaba, grater at chipper. Ito po ay dahil binibigyan natin po ng pagkakataon ang ating magsasaka na hindi na dinadala ang kanilang produkto, ang raw material kung tawagin, at pagpapara i-process sa ibang lugar. Dito, kaya mula sa paggamit nitong mga makinaryang ito, ay kaya na mag-processing, kahit small scale lang, kaya na mag-processing ang ating mga magsasaka, ang ating mga ngisda. Sa ganun, ang pinagbibili ngayon ay finished product. Ibig sabihin, mas mahal ang presyo na ngayon yun. At yung presyo na ngayon yun, hindi na pupunta sa processor, kundi pupunta na sa direkto na sa ating mga magsasaka at sa ating mga ngisda para gumanda naman ang kita ninyo sa inyong hanap buhay. Dinagdagan pa po natin ng ilang unit ng recirculating dryer, solar-powered irrigation system, pump and engine sets para sa patubig at ilang kagamitan para sa pansaka. Para sa mga nag-aalaga ng hayop, magbibigay po tayo ng 50 kalabaw, ilang unit ng hauling truck, at 5 unit ng biosecured and climate-controlled finisher operation facility na nagkakahalaga ng mahigit 24 na milyong piso. Sa atin namang mga mangingisda, magbibigay po sa inyo ang BIFAR ng ilang unit ng bangka, ng fish cage, at iba't ibang gamit sa pangingisda. At bilang tampok, dahil narito po tayo sa Batangas, magbibigay po tayo ng isang post-harvest technology package para sa smoking at bottling ng bangus at sikat ninyong produkto na tawilis, na dito lang nanggagaling, dito sa inyo. Maglalaan din po tayo ng 10 milyong piso para dito sa inyong lalawigan at 50 milyong piso naman para sa Quezon bilang credit assistance para sa maliliit na agri-negosyo. Gayon din sa lalawigan ng Quezon, gagawaran natin ng 1 milyong piso ang LGU ng Tagkawayan para sa kanilang malinis at masaganang karagatan project. Dahil naipanalo nila na napakagandang kanilang pag-alaga doon sa kanilang fishing ground. Maliban po rito, ang DSWD ay mamamahagi ng tig 10,000 piso para sa 10,000 benepisyaryo ng AKAP program. Magbibigay din po sila ng cash assistance na nakakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso para sa higit na 2,300 benepisyaryo ng Supplementary Feeding Program. Ang DOLE naman ay mamamahagi ng halos 29 na milyong piso para sa higit 5,000 benepisyaryo ng TUPAD. Kasama rin po natin ang TESDA upang maghatid ng halos 100 starter toolkit para sa mahigit na 700 benepisyaryo ng Special Training and Employment Project ng mga Certificates of Scholarship para sa higit 3,000 benepisyaryo at yung Training Support Fund para sa lagpas 260 benepisyaryo. Meron po tayo mga TESDA booth. Nandyan po sa labas, nandito po, na pwede ninyong puntahan upang masubukan ninyo kung anong kasanayan ang maaari ninyong pag-aralan sa ilalim ng TESDA training program. Masaya rin ako na makasama sa okasyong ito ang tanggapan ng ating House Speaker. Kasama din po sa pagtulong natin ay ang House of Representatives na pinamumunuhan po ni Speaker Martin Romualdez na may baong tig 5 kilong bigas para sa mga pamilyang dumalo dito ngayon. Ngunit, higit pa po sa mga tulong at serbisyong ito, kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng Calabarzon.
Mula noong 2023 hanggang 2024, nakapagbigay na po tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan dito sa Region 4A. Kabilang sa mga ginagawa natin dito sa inyong rehiyon ay ang Taal Lake Circumferential Road at ang Lobo Malabrigo San Juan Laia Road. Nariyan din po pala ang Kipot Irrigation Project at Macalelon Irrigation Project sa kalapit lalawigan ng Quezon na malapit na rin pong matapos. Mga minamahal kong kababayan, iba-iba ang pinagdaanan nating pagsubok at patong-patong man ang mga suliranin at hamon ng buhay. Malalampasan natin ang lahat ng ito kung patuloy tayong nagtutulungan sa isa't isa. Naniniwala ako na likas na matatapang ang mga Batanggenyo. Kasing tapang ng Kaping Barako, matapang ninyong sinusuong ang mga pagsubok para sa kapakanan ng inyong mga pamilya. Kaya po, ako ay nakakaasa na makakaasa po kayo na patuloy po namin kayong aalalayan. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas masaganang bukas, ang bukas ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mangingisda, mabuhay ang Batangas, mabuhay ang Quezon, mabuhay ang bagong Pilipinas. Mula po sa bayan ng Magigiti, kasama ng libu-libong mga magsasaka at mangingisda, ay ang aming taos-pusong pasasalamat, mahal naming Pangulo. Sa oras na ito, inaniyahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating farmers and fisher folks na apektado ng El Nino. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisher folk. Sa probinsya ng Batangas, nasina Ginoong Jerry Mandigma mula sa bayan ng Rosario, Batangas. Vinicio Cuasay mula sa Rosario. Arnold De Cepeda mula sa San Nicolas. Jose Chavez mula sa San Pascual. Cornelio Lopez mula sa Bawan. Francisco Casapaw mula sa Bawan. Marivic Malio mula sa Mataas na Kahoy. Jeffrey Mendiola mula sa Mataas na Kahoy. Jerwin Matibag mula sa San Jose. At Victoriano Gamboa mula sa Ibaan. Sa puntong ito, ating tawagin si Governor Hermelando A. Mandanas upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakahalaga ng 24,040,000 pesos para sa probinsya ng Batangas. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo, at congratulations sa provincial government ng Batangas. Ngayon naman po ay ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa probinsya ng Laguna na sina Andrea Bueno mula sa San Pablo City, Melanie Masongsong mula sa San Pablo City, Rodolfo Del Mundo mula sa San Pablo City, Chodoro Rivera mula sa San Pablo City, Ariel Ducot mula sa Los Baños, Edward Calungsod mula sa Los Baños, Pedro Trimor mula sa Los Baños, at Hermin Pahilagmado mula sa Los Baños. Ngayon naman po ay ating tawagin si Governor Ramil L. Hernandez upang tanggapin ang ating presidential assistance
na nagkakahalaga ng 17,420,000 pesos para sa probinsya ng Laguna. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo, at congratulations sa provincial government ng Laguna. Sa puntong ito, ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa probinsya ng Quezon na sina Lorenz Habel mula sa bayan ng Padre Burgos, Quezon. Leopoldo Pelingo mula sa Padre Burgos. RJ Rivera mula sa San Antonio. Cesar Guevara mula sa Chaong. Danilo Guevara mula sa Chaong. Daniel Guevara mula sa Chaong. Liza Arias mula sa Chaong. Crisostomo Quinto mula sa Dolores. Ramil Lorio mula sa Agdangan. At Ginang Virginia Bautista mula sa Dolores. Ngayon naman po, ating tawagin si Vice Governor Anacleto A. Alcala III upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakalaga ng 28,810,000 pesos para sa probinsya ng Quezon. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo, at congratulations sa provincial government ng Quezon. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries at iba pang mga bisita. Hinihiling po natin sa ating beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo sa dakong gitna para sa isang group photo. Are we ready, Mr. President? At the count of 3. 1, 2, 3. Muli, bayan ng magigiting, palakpakan po natin ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Dahil sa'yo ay di na kailangan tayo na magkulang-kulang na makulay ng mahal. BBF! 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 Ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal na bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ang pagbabago patungo sa pag-asenso, pagsikat ng mabuti ng guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Muli po, maraming salamat, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magbabago at matutunan sa kahit anong larangan.
mangyaring manatili po tayo sa ating mga posisyon.